Praise you, Lord. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Hallelujah, Lord. At ngayon po ay tayo magbubulay-bulay ng mga salita ng ating Panginoon na matatagpuan po sa Awit 103 verse 5, 10, and 11. Sabi po doon, pinagkakalooban niya ako ng mga mabubuting bagay habang ako'y nabubuhay. Kaya ako'y parang nasa aking kabataan at malakas tulad ng agila. Hindi niya tayo pinarurusahan ayon sa ating mga kasalanan. Hindi niya tayo ginagantihan batay sa ating pagkukulang. Dahil kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganun din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Meron pong tatlong nanalangin sa ating Panginoon. Nagbigay sila ng checklist sa mga kani-kanilang lifetime partner. Yung isa po, isa siyang prostitute. Humingi siya kay God ng matangkad, maskulado, at mayaman na mapapangasawa. Binigay naman ni Lord yung tatlo na nasa listahan niya. Pero nakalimutan niyang hilingin na gwapo. Ayan. Hindi po kasi kagwapuhan yung binigay ni God sa kanya. Yung pangalawa naman po, isa po siyang church leader. Nag-pray siya ng spiritual leader for her lifetime partner. But God led her to someone who was new in the faith and 8 years younger, at chikboy pa siya in the fast. And lastly, isang walang bisyo at matinong lalaki, pero nakapangasawa siya ng isang lasinggera. Siguro kung tayo po ang nasa kalagayan nila, magtatanong tayo, Lord, joke ba to? Totoo ba to? Why is it that most of the time ay hindi binibigay ni God ang mga gusto natin and what we thought we deserve? Actually, because of our sinfulness, we deserve nothing. Yet out of God's love, He gives us every good and perfect gift. Yun po ang sabi sa James 1:17. Hindi nangangahulugan na pag hindi umayon sa gusto natin ang nangyayari sa ating buhay, ay hindi na tayo mahal ni Jesus. Ang lalaki na pangasawa ng prostitute ay isa palang pastor. Naging instrument siya ni God para makakilala ang prostitute na ito sa ating Panginoon. Yung church leader naman ay tinuruan ni God to trust in His transforming power. Doon naman sa lalaking nakapangasawa ng lasinggera, God made all things new. Their family's testimony is being used by God to encourage married couples who are struggling to keep their families together. Ano ang mga nasa checklist nyo ngayon? Baka kailangan mo na itong i-overhaul or i-align according to what God wants. Hindi mo man inaasahan ang natanggap mo, tsak naman na pag inalaw ni Lord, He will see you through. Imagine kung binigay ni God ang lahat ng gusto mo, o di kaya tinrato kanya based sa mga nagawa mo, ano kaya ang buhay mo ngayon? Buti na lang hindi tayo binibigyan ng Diyos batay sa ating pagkukulang. Gaya ng lalaki, ganyang kalaki ang pag-ibig niya sa atin. Amen. Lahat po tayo, marami tayong gusto na mangyari sa buhay natin, o may gusto tayong ibang tao para sa atin, pero hindi inaalaw ni Lord yun kasi ang best na akala natin ay hindi pala yun ang best para sa ating Panginoon. Kaya ano man ang ipagkaloob niya sa atin, yun ang kalooban niya, yun ang nararapat para sa atin. Kaya dapat tayong magpasalamat kung ano man yung ibigay sa atin ng Panginoon, ay iyon yung nararapat para sa atin. Kaya salamat dahil hindi pinagkakaloob ni Lord
yung akala natin nga nararapat, pero hindi yun ang binibigay niya. At hindi niya tayo hinahatulan base sa ating mga pagkukulang sa Kanya. Kaya napakalawak ng pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Let's pray po. My Father in heaven, thank you for loving me by not giving me what I thought I deserve. Salamat po sa buhay na meron ako ngayon. So much worse kung could have happened, but you prevented them. Truly great is the name of you, is the measure of your love, Lord. Hallelujah, God. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo sa bawat isa, na hindi ka humahatol batay sa aming mga nagawa, at hindi mo ibinibigay kung ano yung akala namin ay nararapat, pero na akala namin deserve namin, pero meron pa palang masigit at mayroon kang layunin o may purpose ka sa bawat tao o bagay na ibinibigay mo sa amin. Kaya salamat po, Panginoon. Purihin ka po sa umagang ito, at nawa napagpala po ang bawat isa sa pinagbulay-bulayan po naming salita mo. Ulitin ko po ang ating verse for today na matatagpuan sa Psalm 103 verse 5, 10, and 11. Pinagkakalooban niya ako ng mga mabubuting bagay habang ako'y nabubuhay. Kaya't ako'y parang nasa aking kabataan at malakas tulad ng agila. Hindi niya tayo pinarurusahan ayon sa ating mga kasalanan. Hindi niya tayo ginagantihan batay sa ating pagkukulang. Dahil kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganun din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Purihin po ang salita ng ating Panginoon na ating pinagbulay-bulayan sa umagang ito. God bless everyone.